Hi, good day mga kamos. Welcome back to our YouTube channel. Back to the ball game na nga tayo mga kamos. And finally, dumating na dito sa Kymco Cycle Mart itong pinakabagong Kymco Dink S. So ito, marami nagko-comment sa ating YouTube channel na baka naman pa pwede natin mapasadaan ito. At ito yung bagong-bago mula kay Kymco mga kamos. So dumating na dito sa kasa ng Kymco Cycle Mart itong pinakabagong maxi scoot nila na Kymco Dink S. So alamin natin mga kamos kung ano-ano naman meron sa panibagong scooter category na ito coming from Kymco Motorcycles. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So finally mga kamos, nandito na nga ang pinakabago which is the Kymco Dink S150 2025. Marami nagkabang itong scooter na ito coming from Kymco at marami nag-i-inquire sa atin kung meron na raw ba sa mga kasa nito. So as of May 26, 2025 mga kamos, ngayong araw yan, available na dito sa Kymco Cycle Mart itong Kymco Dink S. Kaya nga lang mga kamos, dalawa lang ang dumating dito na stock as of May 26, 2025. Etong kulay puti may kukuha na niyan mga kamos, marirelease na rin yan ngayong araw. And din etong itim na to may naka-reserve na. So hinihintay na lang yung full partial payment. Etong nire-review natin mga kamos is sa gloss black kasi ito na lang yung available dito. So wala pa naman yung may-ari. Meron tayong napakaangas na wind visor dito mga kamos na meron pang design dito sa gitna. Ayan. So magkabilaan po yan. Full black wind visor siya. Napakaganda, tumerno dito sa kulay. Dito nakapwesto yung signature logo ni Kymco na puti. Napagkamalang ko siyang parang built-in camera pero hindi siya built-in camera mga kamos. No? Parang design lang siya, I think. Ayan. So, ito yung headlight niya mga kamos. So, dalawang portion siya. Two portion. Meron tayong daytime running light dito na nakapwesto rito sa taas niya parang nagsisilbing kilay niya. Ayan. So, pagdating sa headlight niya, naka-LED na po yan. From headlight to turn signals to DRL going to taillight. Ayan. So pagdating sa turn signals niya, ayan, so nandito nakapwesto. Magkabilaan, napakaganda ng positioning. Kasi nagpaangas dito, makakamos itong design na to. Napaka-aggressive kasi para siyang may patusok dito, patulis. Sharp edge dito. Front fender, naka-loaded sa unahan ng Kymco Dink S. Napakaganda rin. So, may extender pa siya, naka-tornilyo dun sa mismong fender. Ayan, para nga naman hindi natatalsik yung putek pagdating sa radiator. Nakalagay lang dito is 150. Tapos sa gilid naman niya, ayan, so nakalagay lang dyan Dink S. So ang ganda ng pagkaka-font ng emblem niya. Tapos ito yung S. Color red yan, makamos yung S. So hindi lang natin pwedeng tanggalin yung cover kasi baka magpagalit yung may-ari. Sabihin ba't nakatanggal na yung cover. Of course, napakaganda rin ang taillight ng Kymco Dink S sa 150, no? So meron tayong parang kulay pulang daytime running light dito. And then ito naman yung pinaka mismong taillight niya. So LED na po yan. And then pagdating sa turn signals sa likuran, ito sa nakahiwalay pa nga lang. Ayan. So mas maganda siguro kung ginawa na rin, sinama na rin dito ni Kymco, no? Para wala na tayong iisipin kung may mababali ba. Pero ingatan nyo na lang to mga kamos na mabali kasi nakahiwalay siya. Napakaganda rin ng design ng rear fender niya. May mga details na ganito. Ayan. Tapos meron siyang built-in plate light, of course. And then reflectorized sa ilalim. Naka-twin shock absorber dito sa likuran. So meron tayong napakahabang crankcase dito sa panggilid niya. And then nakalagay dyan is Kymco. Ito naman yung air filter niya. Pagdating sa tambucho, ayan, so same din naman dito sa tambucho ng Kymco Dink R mga kamos. No? Ganun na ganun din yung forma. So meron tayong cover dito na napakahaba hanggang sa tip. Ito yung pinaka-heat guard niya. Alright, so dako na kagad tayo sa sukat ng gulong itong pinakabagong Kymco Dink S150. So sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 13 inches. And then isa sa napansin ko dito mga kamos yung kulay ng mags niya. Napakaganda. Wow! Para siyang pinaghalong gold na light brown. Ayan, no? Ganda. And then ang ginamit ni Kymco na gulong para sa pinakabagong Kymco Dink S150 is Maxxis tire. So signature na talaga ni Kymco yung iniiba nila yung kulay ng caliper, no? Wow! So usually puro kulay yung, kung hindi itim, kulay yung ginagamit nila para mas lalong kitang-kita yung caliper. So naka-flower type tayo na rotor disc dito sa unahan. And then meron pa siyang built-in reflectorized magkabilaan. So round type shape. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito ay naka 130 by 70 by 13. So parehas ng size yung mags niya, harap at likuran. So good thing.
Naka-disc brake na rin siya sa likuran, and then kulay pula rin yung caliper. So I think parehas lang siya ng grab bar ni Dink R, mga kamosto. Parehas lang yung design. Yan. So meron din tayong grab bar na full alloy dito na naka-gloss black. And then pagdating sa upuan niya, so meron din tayong malapad na upuan dito. From driver to passenger. Balikan natin yung underseat compartment niya mamaya, mga kamosto, kasi wala pa yung nag-a-assist dito para i-open yung underseat compartment niya. Pero meron yan. So unlike sa Kymco Dink R, wala siyang separation sa gitna or divider. Ito kasi yung Dink R, mga kamosto, sa kabila. So kung makikita niyo sa footboard niya, meron siyang separation sa gitna or divider. Pagdating dito sa Dink S, so tinanggal na yun ni Kymco, no? Para nga naman magamit natin yung full potential nitong footboard. So meron tayong malawak na footboard dito sa Kymco Dink S. As you can see, mga kamos, napakalawak pa ng legroom natin dito. So kapag marami tayong bitbit or dala, pwede tayong maglagay ng mga ibang gamit dyan sa gitna. And then yung foot natin is extendable hanggang dito. Ayan, so kagaya lang din sa Dink R. So ang pinagkaiba lang nila, mga kamos, ito, wala siyang divider sa gitna. As usual, nandito yung angke ng Dink S, no? Kagaya lang din sa Dink R. And then ang fuel tank capacity ng pinakabagong Kymco Dink S 150 ayon kay Kymco ay 7 liters. Pagdating sa fuel consumption, mga kamos, so wala pa tayong actual na fuel consumption nito kasi bagong-bago pa tong motor na to coming from Kymco. Nakakilas din siya, mga kamos. Kagaya sa Dink R, ganun na ganun din yung forma. So, lahat nandito na, seat opener, tank opener, and then ignition key. So lahat nandiyan na, mga kamos. Meron tayo nag-iisang side pocket dito sa right side, mga kamos. So ito yung pinaka-button niya. Pero pwede nyo paglagyan ng mga barya, motorcycle, gloves. Pero cellphone, I think hindi kakasya dito, mga kamos. Kasi pagdating sa dulo, medyo maliit yung space niya. Maliit siya, no? I think parehas lang ng forma dung sa Dink R. So parehas lang ng forma ng manibela. And then sa gitna niyan, mga kamos, dito na rin nakapwesto yung power socket ni Kymco Dink S. Naka-USB ready na rin siya na power socket. Ayan. So convenient para pwede tayo mag-charge ng cellphone kung sakaling gagamitin natin to for the long ride and then sa mga hanap buhay dito sa Pilipinas. So pagdating sa mga buttons and switches, so meron tayong patayan ng headlight dito and then hazard switch. O yan, so meron po siyang built-in hazard. Itong si Kymco Dink S 150. Electric switch. Left side, mga kamos, meron tayong built-in passing light, of course, and then sa tabi niyan, TCS activation switch. Ayan, so naka-TCS na to. And then high beam, low beam, of course, turn signals left and right, yung horn. Sa hand grip niya, so same lang din sa Dink R, yung itsura. And then naka-full alloy bar and tire rito na naka-matte black paint finish. And then sa mga brake levers niya, meron pa rin tayo ditong fully adjustable brake levers na naka-chrome silver. Ayan, so magkabilaan po yan, mga kamos, fully adjustable. So meron siyang bilog dito na may mga numbers 1, 2, 3, 4, depende sa preference na kamay mo. Sa instrument panel niya, mga kamos, so sayang nga lang hindi pa naka-activate itong Kymco Dink S. So, naka-full LCD display tayo dito, mga kamos. So lahat nandito na. And then yung mga indicators niya nasa ilalim. Ayan, no? High beam, low beam, turn signals, left and right check engine, ABS indicator. Ayan, so lahat nandiyan na, mga kamots. Mas pakita ko na lang sa inyo yung sample display itong instrument panel ni Kymco Dink S para naman may idea kayo kung ano yung itsura ng instrument panel niya. So, balikan natin itong underseat compartment ni Kymco Dink S. So nabuksan na yung upuan niya. So as you can see, mga kamots, so malalim din naman yung underseat compartment niya. I wonder kung kakasya yung full face helmet. So, try nga natin dito yung Ryzen ZX 550 natin para may idea kayo, mga kamos, kung kakasya yung full face helmet. So, try natin kung masasara, mga kamos, no? So, as you can see, mga kamos, hindi ko lang siya masyadong sinara kasi para hindi na natin pabuksan ulit. So, masasara siya, mga kamos, kahit na may full face helmet sa loob ng underseat compartment niya. So, meaning, kasya po ang full face helmet dito, mga kamos, no? Dito sa Kymco Dink S 150. Ayan, so dito na rin nakapwesto yung lagayan ng baterya, mga kamots, sa underseat compartment niya, which is safe para hindi siya abutin ng baha. Lalo na malapit na ang tag-ulan dito sa Pilipinas, mga kamots, na. So pag naglagay kayo ng full face helmet yan, so meron pang spasyo dito sa gilid na pwede nyo pang paglagyan ng mga ibang gamit like kapote, mga tools, o iba-iba pang mga gamit na pwede nyo pang mailagay at magkakasya pa dyan. So meron siyang sabitan ng helmet dito.
helmet hook, magkabilaan, dalawa. So yan po yung looks and appearance nitong pinakabagong Kymco Ding S150 coming from Kymco Motorcycles. Kaya naman alamin na natin ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong motor na ito from Kymco. The all-new Kymco Ding S is powered by 149.8cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Nagtataglay ito ng max power na 11.2 kW at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 13.2 Nm at 7,500 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, naka-fuel injected na rin ng isang to habang kanyang cooling system, ito naman ay naka-liquid cooled. As for the starting system, pinapagana po ito ng electric push starter. Sa kanyang driving system, ito po ay naka-continuous variable transmission or CVT. At para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork, habang sa likuran naman, as I mentioned earlier, ito po ay naka-twin shock absorber. And as for the braking system, parehas po itong naka-equip ng hydraulic disc harap at likuran. Ayon kay Kymco, equipped na rin ng dual channel ABS at sinamahan pa nga ito ng pangmalakasang feature, walang iba kundi ang TCS or Traction Control System na talaga naman mapapakinabangan natin sa mga malulubak na kalsada. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,957mm, overall width na 787mm at overall height na 1,175mm. Meron naman itong seat height na 783mm habang kanyang ground clearance ay 135mm at ang kabuuang bigat naman ng motor na ito mga kamos ay 146 kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Kymco Ding S150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan. Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong maxi scoot coming from Kymco Motorcycles. Walang iba kundi itong Kymco Ding S150. So magkano nga ba ito dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan? So pagdating sa cash price niya mga kamots, ito ay nagkakalaga ng 139,900 pesos. So sabi ni Kymco Cycle Mart, all in na raw po yan mga kamots, which is kasama na dun yung 3 years registration na LTO and insurance. Pagdating sa previous half-face helmet, installment basis, so available na rin daw to dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan. Itong pinakabagong Kymco Ding S150. So magda-down lang kayo dito ng 21,000 pesos. All in na rin po yun, mamos, kasama na dun yung registration, LTO, and then insurance. And then pagdating sa monthly amortization, 12 months or isang taon, 14,076 pesos. 18 months or isa't kalahating taon, 10,405 pesos. 24 months or dalawang taon, 8,459 pesos. And then 30 months, dalawat kalahating taon, 7,401 pesos po. And then 36 months or tatlong taon, 6,682 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Kymco Ding S150. So yan po yung cash price at installment price ito pinakabagong motor na ito coming from Kymco Motorcycles. Sa mga naghahanap nito at nag-aabang itong pinakabagong motor na ito from Kymco, so message na lang kayo sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan para mag-inquire ng mga paparating pang stocks itong Kymco Ding S150. So sa ngayon kasi mga kamots, itong isang puti is i-release na ngayong araw. And then itong itim may naka-reserve na. Message na lang kayo sa Facebook page nila mga kamots para mag-inquire ng mga susunod pang paparating na Kymco Ding S. So for sure naman yan, sabi ni Kymco Motorcycle Cycle Mart mga kamots is may paparating pa mga bagong stocks ng Kymco Ding S. So abang-abang na lang kayo. And then bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat kay Ma'am Rosana na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Kymco Ding S150. And abangan nyo mga masusunod na balik natin dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan na meron tayong i-review yung isang classic motorcycle coming from Kymco rin. So kung kayo naghahanap at nagbabalak na magkaroon ng isang classic scooter, so maaaring itong susunod na i-review natin, susunod na episode ng ating YouTube channel magugustuhan nyo dahil ito ay from Kymco Motorcycles. So muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.